Okay, o laban na po natin teaching. Question number 16. Following the Dale cone of experience, which of the following provides the most concrete experience? A. Discussing the problem in Florante at Laura. B. Listening to a talk on Florante at Laura as literature. C. Watching a Florante at Laura play by a theater group. Or letter D. Oral reading of the Florante at Laura. No? Real life po yun, sabi daw. No? Hanggang 20 pa na review coach, sabi daw. Wow, hanggang Sabado. Okay, so once again, number 16, Dale's cone of experience po tayo. Okay, the correct answer is, may sumasagot ng C, may sumasagot ng A. Siyempre, yung ibang sumasagot ng C, nakikita nila dito, theater Kapag theater, parang epektibo, no? Dito naman, ang nakikita po nila, discussing a problem. Tama po ba? So definitely, hindi po yan B, hindi po yan D. Okay? So between letter A and letter C, alright? The correct answer is letter A, discussing the problem in Florante at Laura. Bakit po mga kababayan, no? Gawa nga po, ladies and gentlemen, na kung titignan po natin, no, ang Dale's Cone of Learning Experience, ito po ang itsura niya. By the way ha, tatandaan po natin mga kababayan, meron po tayong degree of abstraction. Kung ano po yung nasa taas, yan po yung pinaka-abstract. Kung ano po yung nasa baba, yan po yung pinaka-concrete. And simple analogy lang, simple analogy. Ano po yung madaling maintindihan? Concrete o abstract? No? Siyempre, ang madaling maintindihan dyan yung concrete. Halimbawa, kapag titingin ka ng isang abstract painting, madali ba siyang intindihan? Hindi po, no? Ganon din po dito. Kapag abstract po ang isang bagay, ibig sabihin, hindi po siya madaling maintindihan on behalf of the children. Okay po? So, ibig sabihin, makita natin dyan, ano ba yung mga abstract? Yan po yung pagbabasa, verbal symbols. Pagtingin, visual symbols, no? Panonood, no? Yan po yung mga motion pictures, televisions, no? Ano mapapansin natin dun sa mga abstract? Yung estudyante, nakaupo. Tama po ba? Yung estudyante, nakaupo. Pero ano mapapansin natin sa pinakababa? Sa pinakababa, nandyan po yung karanasan. It focuses on experiences. So, the cone of experience will tell us kung ano yung nararanasan, yun yung mas natatandaan. Balikan po natin yung question. No? So, syempre, we would know that listening and oral reading would be part of abstract. No? Abstract po yung mga ito. No? Makikita natin sa letter C, watching a Florante at Laura play by a theater group. Samantalang may theater po dyan, hindi naman bata yung nagsa-theater. No? Nanonood lang po yung bata. So, mapapansin nyo po, letter B, letter C, and letter D, ang bata nakaupo lang. Ang bata, passive recipient lang. Unlike halimbawa dito sa letter A, discussing the problem in Florante at Laura, ang bata nagsasalita. Okay? So, anong pinaka-concrete doon? Siyempre, anong mas gusto po natin doon kapag concrete? Yung madaling makakaintindi, malalim ang pagkakaintindi ng bata, doon po siya sa discussing. Letter A, no? Okay, alright. Let's proceed, mga kababayan. Question number 17. What is the new subject under the matatag senior high school curriculum that focuses on analyzing social and historical issues through thematic, multicultural, and interdisciplinary approaches? A. Pag-aaral ng world history. B. Pag-aaral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino. C. Pag-aaral ng ekonomiyang pandaigdig. Or letter D. Pag-aaral ng batas at pamahalaan. No? Sabi dito, maririnig namin ang bell ni coach kapag nahihirapan na kami, no? Actually, kapag nandiyan na kayo sa board exam, no? Parang maririnig niyo ako, ops, hindi yan ang sagot, be. Hindi yan ang sagot, be. Naturo ko yan, be. Gaganan ako, no? Tapos kapag nakita, tatatayang, diba? Biglang tutunog yan. Kapag alam mo, tama na yung sagot mo, okay? Ayun na nga po, puro letter B ang sinasagot ng taong bayan. So latest po ito ha, in view, very updated, in view of our recent matatag curriculum. The correct answer, ladies and gentlemen, would be, you're right, it's letter B, pag-aaral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino. No? Okay, so yes, ladies and gentlemen, di ba, bahagi po ng ating matatag curriculum. Yung ini-streamline daw po nila, no, yung ating mga subjects. Ulitin ko lang po, mga kababayan, sabi dito, Coach Joe, nakapag-leave na po ako, kaya dagdagan mo na po laban na laban. Naku, hanggang Wednesday lang po talaga, no? Alright, so sige mga kababayan, ulitin ko lang po. Sabi nga po natin, kaya po tayo nagkaroon ng matatag na curriculum para daw po sa ganon, bunga nga daw po, no, nang nagkaroon tayo ng problema sa PISA, madaming illiterate, no? O di kaya may problema po tayo sa literacy, numeracy, dun sa basic skills ng mga bata. Ang naging goal ng board, naging goal ng ating Department of Education, yung ma-streamline baga, mabawasan baga yung mga subjects na pinag-aaralan ng mga bata. At damay po dyan ng senior high school. So dati, sobrang daming pag-aaralan sa senior high. Ngayon po hindi, binawasan na.
At ang pinakatanyag na saksay subject po dyan po sa senior high school, ay ito nga pong pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, no? So bago po ito mga kababayan. So actually napakaganda po nito kasi nga po, gaya po na nakita nyo dito, interdisciplinary po ang approach niya. So halimbawa, yung first part nitong pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, ang pag-uusapan, pag-aaral ng kasaysayan, no? Parang ganito, hindi ko na sure dun sa mga kung anong particular na quarter, pero ganito yung pinag-aaralan. Pag-aaral ng kasaysayan, pag-aaral ng pagka-Pilipino, pag-aaral ng likaskayang pag-unlad, yung ating SDG, no? At pag-aaral ng pagka-Pilipino at pagiging global. O, kumbaga ito yung mga kailangan ng bata no? Ito yung kailangan po ng isang senior high school estudyante. So basically, mas naging relevant, no? At talaga namang mas naging napapanahon, mas naging integrated po ang mga soksay disciplines dito po sa bagong subject na ito.